Ito yung mga kapatid, may padali-dali pa tayo. May ganyan pa, no? Social lang ito. Social tayo, no? Ay, mga kapatid, welcome po sa isang episode ng Wasak, mga tol. Siyempre, hindi na natin kailangan ipakilala ang ating bisita ngayong gabi. Yun, no? Palakpakan po natin ang isang Jeff. Maraming salamat sa oras mo. At saka siya yung kolonahang pinatayan natin yung ilaw, tapos binuksan. Ganun. Ah, ganun ba yun? Oo, bago. Ngayon lang, oo. Tsaka parang 80s pa eh. 80s yan, oo. Kulang itong ano namin, 80s. 80s yan. Galing kay Loveliness yan. Hiwalay yung pagbukas ng ano eh. Yan. Yung mga uso ngayon. Yan ang future ng talk show. Okay. Paliwanag mo muna, Mr. Dison, itong nasa kamay mo, bagong tato. Hindi kasi nung namatay ang daddy ko, halos lahat nag-isip na gumawa ng tattoo na tungkol sa kanya. Yung sa akin, sana dapat ito Rodolfo Yu, di ba? Tapos, ewan ko, parang nakialam siya. Naging Red LP. Kasi yung kudlit napunta sa taas, napunta sa baba. Naging Red LP. So, imbis na isipin kong mali, pumasok talaga sa isip ko, parang nakialam na naman ang tatay ko. Parang, Walang aksidente sa mundo. exactly. Parang naging kombinasyon siya ng Hindi yun pangalan ko artist. at saka ng pangalan ng tatay ko. Ito naman, itong bilog na yan. Ito is actually, my dad was born on the year of the Blue Water Dragon and died on the year of the Blue Water Dragon. Ah, okay. So, he born and died on the year of the Blue Water Dragon. So, para sa akin, yung cycle ng buhay niya is really a complete cycle. And this is as you see, the dragon is actually biting its tail. Reptile biting its tail. In this case, is a dragon biting its tail. It's an Ouroboros. An Ouroboros is actually the cycle of life and death. So, it forms the cue. So, simple. Aling bahagi siya ng pinaka-umaray ka? Ito tong parte na to. Malapit sa buto. Mahabdi eh. Hindi sa buto. Yung mahabdi lang talaga siya. Ang ganda niyan. Huwag mo na natin pag-usapan yan sa akin. Pangit naman sa'yo, hindi pa yung grammar ni Castilla eh. Ang problema doon, kasama rin ng mga kalokohang ginagawa mo sa kanan kasi. Ayun. Hindi, pa tsaka pag nagmahal ka naman eh. Pwede naman din yan eh. Talagay mo sa dibdib. Mahal mo ba? Kasama rin. Mahal kita. Ang ganda. Okay, Epi, alam natin na isa sa mga pinakamalaking balita ng taon na to, siyempre yung pagpanaw ng iyong ama, no? Kailan nag-sink in na parang, okay, na tanggap na natin, kailan kayo napag-grieve privately na matiwasay? Actually, weeks after that, naging grief pa rin yung pamilya. Although we don't want to, I don't think my father wants us to grieve. Diba? Kasi para sa kanya gusto niya talaga, masaya kami lahat. Bawal umiyak dun eh. Yung time na namatay siya, actually, nasa ospital pa lang siya. Lito-lito na kami lahat. Naguguluhan na kami. Hindi namin alam kung paano kami papasok ng ospital na hindi kami Mga kamerang ganyan. ng camera. Ulit. Tapos sinabi na namin. Ito yung isa makulit nun eh. Yan. Parang pansin ko nga ito eh. Ayan. Ito. Hindi, pero kumbaga talagang nung namatay siya, isa lang sinabi ni Eric actually, brace yourself for what's going to happen. Kasi we didn't really know what to expect and what's going to happen nung namatay na talaga siya. Ang alam lang namin, everybody would want the story, everybody would want to be there to Di ba nung nasa ospital pa nga lang, di ba hindi na namin makontrol ang Kami nga pasok kahit ng hindi tao. kami kamag-anak, nasaktan din kami. Saka yung mga 1 week after, parang wala na si Dolphin. May ganung ano eh. Nasabi ko nga sa'yo kanina, nakwento ko nga sa inyo kanina, sa libu-libong tao, ang estimation ng Heritage Park nung huling araw, yung is 18,000 yung dumaan. Wow. Ang estimation ko mga nasa 20. Dahil lang sa siguro hourly nagbibilang ako 1,000 siguro to ngayon. Yung ganun ba? Ang estimation ng brother ko, sabi niya, kung ang Araneta Coliseum kaya mong punuin ng tao in a span of 1 hour, gaano katagal yung dumadaan na tao na Gumagano, no? hindi tumigil yun yung huling araw. Pero ang hirap din mag-grieve, no? Kasi parang, ang hirap tanggapin na pag-aari din ng ibang tao, yung AirPods mo. Actually, yun yung... Ganun silang ano eh. May mga iba kasi kaming kapatid na hindi talaga sila showbiz. Talagang hindi nila naiintindihan yung mundo na yun. Di ba? May mga kapatid kami na gano'n na
Ba't Of ganon? course. Ba't ganon? Oo, ba't ganun? Diba, it's my time to grieve my father. And of course, kami nila Eric, maski pa paano, alam na namin yung magnitude niya nung mangyayari. More or less naiintindihan namin. Parang naging production staff ang buong pamilya. Ganun nga sabi ko. I apologize ka kasi may isang press na napagsabihan ko. And I apologize ngayon pa lang. Hindi ko nasasabihin kung sino. Tayo lang naman, Tol. Bubulong ko na lang sa'yo mamaya. Napagsabihan ko na parang hindi shooting to, hindi production to. Nagluluksa po yung pamilya ko. Sana po makisama kayo sa Bakit may nag-quiet on the set? Ganon? Quiet on the Hindi, set? umupo dun sa mga upuan ng pamilya, wala na nga maupuan. In the first place, meron talagang space para sa press, di ba? Pero parang talagang pumilit na pumasok para makakuha siguro ng litrato. May mga ganun kasing, di ba yung parang, tingnan mo na, Ako, may hawak na akong camera. Mahigpit din yung mahigpit din yung security din eh. Well, Ako, may hawak lang ako, sabi sa akin, wag. Actually, yun na talaga Hindi yung- ko kukunan. No? Dapat nga, hindi ka pinapasok Oh, yun nga eh. Sura mo eh. the thing is kasi if we allow one person, we have to allow everyone. Sunod na yan. May interesting na passage dito sa book, no, na parang nung lumalaki ka, yung adolescent po ay medyo, sabihin natin na medyo thorny ang relationship ninyo. Lalo nung dati uso pa yung party line ngayon. May extension ng telepono yung mga ganyan. Makipagkilala. Pag may tatawagan ako, landline pala, wala pang mga cellphone nun, di ba? Daming mga nagsasalita. Tsaka 6-digit pang... Pag ganun ko, I heard my mom, actually parang nag-uusap sila ng tita ko. Nung pinanganak nga yan si Epi, di ba? Pinanganak ako blonde, sobrang puti. Sabi ng tatay ko, parang nasa Lycean ako dito kumbaga, of course, at that time, galit lang nanay ko na parang nagkaroon ng meaning yung pagsabi ng parang, sa akin naman yung pagkarinig ko, parang unwanted. I was the 14. So, ang dami na ng anak at hindi siya ganun ka-normal yung father and son relationship namin. Dinamdam ko 12 anyos ako. Medyo nagpakawasak ako ng 12 anyos, di ba? Okay. Nag-rebelde ka, gano'n. Parang ganon. Eksakto kakapanood ko nung The Deer Hunter. Yung Russian roulette na. Eksakto, yung baril doon, sa Smith & Wesson, may baril tatay ko, Smith & Wesson na 38 special, yung 5-chamber. Parehong-pareho ng baril sa The Deer Hunter. Sabi ko, uy, ano to? It's meant. It's meant. Kinuha ko, tinanggal ko yung 4, iniwan ko yung isa, pinaikot ko. 12 anyos ako noon. So there's 20% chance of living. Kinalabit ko. Talagang gigil eh. Galit, gigil. Gusto ko lang talagang tapusin yung nararamdaman kong... At meron kang animosity towards your siblings. May galit talaga ako. Lumaki ko may galit. Until 22 years old, pumasok ako sa Days with the Lord. Hindi Lord. Hindi word of the Ilan ang paddle doon? Ilan ang paddle doon? Hindi, joke. Yun ang ano. Going through the book, no, Epi, parang may mga detalye pa dyan na nasusurpresa ka pa rin. May ganito pala. May Lahat mga- sila na sorpresa nung in-interview ko. Bigla akong, I started bawling down, told them about my incident about the gun and all that. Pag-usapan na natin yung Jeffrey Kison. Jeffrey talaga eh, no? Jeffrey Walang tumatawag sila Smith. Jeffrey, di ba? Dati, walang tumatawag sa akin Epi. Okay. Matagal ka ng Epi. Matagal na ako Epi. Pamilya ko lang tumatawag sa akin Epi tsaka friends ko. Oo. Kasi sa industriya, Jeffrey. Oo nga eh. Jeffrey Santos pa nga minsan. Hindi nga. Uy, si Badol, hindi po. Si Eric, hindi po. Boy 2, hindi po. Rolly. ito. Hindi po. Jeffrey po, Jeffrey. Jeffrey Santos. Wala tumama. Sino ka nga, tol? Yung pumunta tayo doon sa wake ng airpods niya. Galing Cebu, babae. Napanood kita araw-araw. Talaga, thank you po ah. Joke Hilario! Sabi na, doon sa Heritage. Joke Hilario! Hindi ko ako yun. Hindi kasi Joe Hilario. Sino ka? Hindi ko si John Hilario eh. Sampa. Sampo. Ngayon, performing post-Dolphy, Epi Kison,
May nag-iba ba sa performance mo? Actually, I don't want to be the next Dolphy. Nobody will be the next Dolphy. I don't want to. Actually, I always get threatened when they want me to perform my father. Pag sukat pa lang ng sapatos niya, pwede na ako malunod. Bro, sa laki nung scope ng trabaho niya, tsaka sa kung gaano ka-brilliant yung taong yun. I can be Epic Kison, I can become the Epic Kison that I want to be, but I will never be the next Dolphy. Maski pag sama-samahin siguro yung talents namin magkakapatid, I don't think we will be able to replicate what he has done for the industry. Hindi ka ba napaprustrate, Epi, na parang hanggang ngayon, typecast ka pa rin sa mga bizarre, strange, na mga character roles, mga ganyan? Siya favorite ng mga art film man yan. Directors, so. Mga ganyan. Bakit? Addict, rapist, scientist, mga ganun. Well, Although hindi madali yung ginagawa mo. nagsimula yan sa Markova. When they gave me the role, hindi ko talaga alam kung paano maging Bading. homosexual, di ba? So, ginawa ko, lahat ng mga kaibigan kong mga dancer na homosexual, job kami gabi-gabi, inuman kami. So, para makuha ko lang yung mga hot legs pa, yung mga... Hot legs pa talaga, dancers. Di ba? Sa hot legs, sa adrenaline, yung mga kasama ko Hindi palagi. na abutan yung hot legs eh. Yun na, kumbaga hanggang makuha ko yung pilantik ng mga daliri, gano'n. Although hirap na hirap pa rin ako. Until ginawa ko yun, and then I received several awards. And then people started calling me, yung bading. Yung mga next projects, lahat ng offer sa akin bading. Lahat talaga, parang ano to, 12 projects yata was offered to me na gay roles. Like, parang tika muna, yung ano maging bading na, puro bading ang roles ko. Kuya Dick, no? Ikaw susunod na kuya. Then here comes Yam Laranas with the film Radyo. Radyo. Ang ganda nung radyo na yun. Anong role? Serial killer na rapist. Hindi ko pa nga binabasa, tanggap ko Game. rin. Game na to. Ito na yung gusto kong gawin. Doon na nagsimula yung I want to, kung ano yung nakikita mong Epi ngayon, yun yung gusto kong hindi mo makikita sa susunod na Epi. You think darating araw na you can play some very normal guy na parang may kahawak ka lang sa park. Oo. Ginawa ko, nakagawa ko nga lang. Yung huling taping ko is, tatay lang ako eh. Utang ni Tatang, ang ganda ng performance mo. Utang nito, andun ka. Behind the scene lang. Oo, behind the scene. Nag-formal acting lessons ka ba, Epi? Ang una is Stanislavski Wow. for theater, tapos nag-method. Ang pinaka-tinutukan ko is the Eric Morris. Okay. Which is the no acting please. And actually, ready na ako, ginugroom na nila ako para magturo. Although, when I was doing radyo, kasi no acting please, you become, di ba? When I was doing radyo, may eksena kami ni Rufo, may sinasakal ko siya. Okay. So from head to toe, naka no acting please ako, di ba? Okay. Except for that circle around her neck. Yung ganun lang. Kasi kung no acting please, patay si Rufo. Wala nang Rufo, may nakakulong na ako hindi- siguro. Gaano kahirap umalis sa character doon pagka gano'n ka? Mahirap. Parang walang makalapit sa akin sa set. Ang malapit na sa akin, PA ko tsaka si Direk. Yung wala pang, hindi ko pa na-express. Si Direk John Red, ganun magpa-acting, di ba? No, parang no acting, ano din. Ganun si John naman, talagang no acting pero John Red style. Iba rin ang style ni John Red. Gusto ko rin ang style nun. Kino-compartmentalize mo ba yung sarili mo kunyari? Parang mag-act ka para sa isang indie director versus isang mainstream director? Walang galang na sa ano, no? Ang tawag yun, isa tanong. Pero Sa mga sa akin, tiyop na yan? sa akin kasi, there's no such thing as an independent film and a mainstream film. Para sa amin, pamilya ko, which grew up in a mainstream production, which is called RBQ Production, the pinaka-mainstream na production. Para Pero sa amin, ang RBQ isa sa mga pinakaunang indie yan. Oh, yan yung pinakaunang indie. yun ang pinakaunang indie. Ang paggawa ng pelikula is just really telling a story. We are all storytellers. Diba? So a film is a film. It's really the matter of the taste of the director and the producer on how they can come up. Pare-parehas lang lahat yan. Kung talagang yung producer, buong puso nilang bibigay ang independence sa manunulat at saka sa direktor na gumawa ng pelikula, then that's what makes it indie. Ano ba yung indie? Hindi kumikita, hindi napapanood, Hindi hindi tumatagal. napapalabas, Hindi nakakain. hindi nakakain. Di ba? Yun eh. Indie ka ba yan? Di ba? Gusto kong palitan lahat ng yung indie na yun at sabihin lang, a film is a film. Di ba? Whether you call this indie or whether you call this mainstream, ang importante is makapagkwento ang isang Kwento ka, tao ng hindi pinakialaman. Para sa akin, yun ang true meaning of indie.
May nagsasabi, isang reporter, tatawag sa akin, Indie King. Sabi ko, hindi mo alam yung sinasabi mo. Kasi ang dami dyan. May Ronnie Lazaro, may Joel Torre. di ba? Pero ang pinaka-indie sa lahat, I don't know kung kilala nyo, si Raul Morit. Raul Morit. Di ba? Yun talaga, Kung kilala Raul nyo, Morit makakapakita talaga. kayo ng picture ni Raul Idol Morit. nyo si Raul Morit. Basta yung makikita nyo mga taong grasa sa mga indie films. Tsaka, si Raul sa Morit. commercial, siya yung may buhok. Pagka gano'n, yung commercial ng shampoo. Ay, si Raul Morit. I'm proud to say that the revolution of that movement. kasi napasama. Yung revolution nga kung tawagin ng mga independent filmmakers na, di ba? Pwede ka magyabang na, kayo, mga mainstream na actors, Pwede ko masabi like that. At saka ngayon, meron tayo ngayon. sumabay ka doon. From radyo and utang ni Tatang was actually yun yung mga simula talaga nung... Nag-iiba na yung mga texture, ng mga... At saka meron And tayo we were. Kami tayo sila. Ito, kasama rin natin. At saka bukod sa Sine Malaya, marami na rin nagpa-fan ganyan tulad doon sa Channel 5. Meron tayo ngayon Sine Filipino. Actually, gusto ko nga magpasa kasi I really Ayun, October, I've been wanting to, October 8 eh. Hirap no? Ayoko rin madaliin. Gusto ko gumawa ng pelikula kasama kayong dalawa. Yeah. Ayan. Speaking of legend at daunting project, balita ko, ilalabas ka sa isang restaging ng play na Katie, yung musical Katie. Musical, directed by Nestor Torre. Oo, at meron ka matinding gaganaping role. You have to play your father. I have to play my father as Golay. Oo. And now actually I'm learning how to tap dance. Gano'ng kahirap mag-tap dance? Ang hirap eh. You really have to get the... Nakanumero kasi siya para tumunog ng tama. Okay. So yung para mawala yung numero na yon, yung pagbibilang, pero tumutunog ng tama yung goal mo eh. Is para magawa mo yung gumagano'n na tumutunog ng tama na hindi ka na nagbibilang. Kasi once magbilang ka, Kasabit ka. yun na, babagal ka. So yung challenge ko ngayon. Ito ba pwedeng lagyan ng mga yung mga tumutunog na bakal? Actually, Kahit the sa taps, you can easily buy them and put it in any shoes. Di ba? Isuscrew mo lang naman siya. Pero iba talaga pag yung sapatos mo malambot. So, bumili talaga ako ng top shoes para... So, nagre-rehearse na ba kayo? Yeah, siguro nakaka-apat pa lang ako. Pero mag-resume rehearsals next week. Kasi nga, kakabalik ko galing sa Corregidor to shoot naman another film with wasak director din. Si Dildasa yung ano nun, di ba? Si Kevin. Si Neil ba yung Director. nag-shoot nun? Hindi. Cinematographer? Si Bert. Si Bert. Si Bert. Albert. Ang dahil ng pelikula, it's a musical EDSA Triple X. comedy, EDSA Triple X. Matindi yan. Kaibigan natin. Isipin mo nga agad, ano to? Porn? EDSA Triple X, pero hindi po. Nagsisex sa gitna ng highway. Ganyan. It's actually Philippines, it's like EDSA 30, year Yung Pinoy Blood. 2030. Ganda rin yung Pinoy Blood, di ba? Oo, yun. Pinoy Blood, the Peke Galiaga film. Ako gusto ko rin yun. If you can get also, maganda rin yung Nasaan si Francis. Ay, San si Francis. oo. Sino to? Si Gabby Fernandez. Yes. Matindi. Oo nga, no? Ang dami mo na rin nalabasan ng mga ganun. Pare, actually, tinatanong nga nila, mga nakailang pelikula ka na? Sabi nila, ako hindi ko na rin mabilang eh. Siguro mga nasa... Kung sakaling mawawala ka na mamaya, bukas. Sasama kita. Oo. Sa hukay. Sa kayo. Anong gagawin mo? Pag mawawala na ako mamaya, sasama kita. Kung mawawala ka naman, anong huling pagkain mo? Anong huling? Kakainin mo. Kakainin ko, sinigang. Sinigang na baka. May ganun ba? Sinigang na baka? Sinigang na baka sa Bayabas. Hindi ba nilaga? Sasabayan ko ng, parang nilagang baka sa Bayabas. Pero Pero maasim. isisigang mo sa Bayabas. At saka hito na may sampalok. Paborito namin ng tatay ko yan. Hito na may sampalok. Iniyo na Parang hito, nakakasim tapos na ako sampalok. May sabaw yun, hito na may sampalok. Yung sampalok, yung kukunin mo lang yung katas, Katas no? lang, oo. Talagyan mo ng konting patis. Ay, Oh my God. tapusin Paborito natin. ng tatay ko yan. Kain na tayo. Maraming Tanghali na rin, no? Maraming salamat sa oras mo. Salamat sa inyo. Idol to. Oo, idol. Right, ito. Ba't ng ibang tattoo mo, men? At saka gusto ko yung banda na ito dati. Makata. Ito, Yan, pang chicks yan, tol, ah. ha? Pang chicks yan. Pang-chicks, di ba? Oo, pang chicks yan. Pag nakakanto ka. Yan yung pag nakaganyan ako, titingin sa salamin.
At dyan po, nagtatapos. Programa. Oo, gagawin nyo, cut nyo, direct, ha? Sama yun. Habang nagro-roll si BB. Salamat. Nangyari tayo kay Miss.